Inirelieve po natin si district director because of course as I see it, hindi niyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Tumawag sa akin yung station commander about the incident, tapos sinabi niya yung mga aksyon na ginagawa niya. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Ang sabi niya sa mga polis, tinimbrihan yung mga adik. Sige nga. Sige. Oh, sige. Sige Oh. po, check niyo po. Lasing po kayo, kuya. Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy ano ka po? Oh, hindi ako amoy alak. Kuya! Bakit ka pa namalakit? Kuya! Hindi ako nalaki. Kaya mo ano? Kaya mo ano, kuya? Si Dimple ang may kasalanan nito. Pero, huwag niyo po yung damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Kuya, makakakit ba? Ito ang viral video ng isang lasing na pulis na pumasok sa ilang bahay sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Base sa salaysay ng uploader ng video, hinaras umano sila ng pulis. Hinawakan sa iba't ibang parte ng katawan at kinaladkad ang kanyang lola. Ayon kay Quezon City Police District Officer in Charge, Police Colonel Glenn Silvio, hinahanap ng naturang pulis ang isang nagngangalang Dimple. Si Dimple umano ay nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya, kaya't hinahunting niya ito. Looking for a certain Dimple. However, the said complainant responded, walang nakatirang Dimple dito. The suspect got irritated and said, kapag hindi nyo inilabas, pagpapatayin ko kayo. Ang insidente, hindi umano na-report ni QCPD Director, Police Brigadier General Melesio Buslig, kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin, dahilan para alisin ito sa pwesto. Siguro pre-presume niya na na alam ko na. So siguro ginagawa na niya ng paraan na ayusin yung problema or gumagawa siya ng action, yung mga action niya, but he failed to inform me of those action. Kaya nga po isinubject po natin siya for administrative relief. Then makikita natin kung naging remiss pa siya. Dapat i-report mo kagad para at least maagapan natin yung posible pang mangyari. Para masolusyonan or magawa na kagad natin ng action kung ano yung problema on the ground. Kasi the moment na itinatago mo ito, lalong lalaki yung problema. Hindi natin masosolve, hindi natin agad magagawa ng action. So yun yung unang yun yung unang violation niya. Kaya nag-order tayo ng administrative relief. Si PNP Chief, Police General Romel Francisco Barbil, sinabing wala ng ikalawang pagkakataon para sa mga pulis na abusadong gaya nito. Ang naging epekto, syempre, yung mga bata na takot. Unang-una sa lahat, yung takot sa mga matatanda. Kasi po, ang nakatira lang po talaga doon, mga senior. Pulo lang po kami doon babae. Nasaktan po yung bunso ko. Yun nga, di ba, nakita naman po natin sa video na nagpambuno po sila. Nag-agawan po kasi sila sa cellphone. Tapos yung panganay ko yun, ganyan nga din po, nasaktan din po. Pati po yung dalawa pong matanda. Kaya naman, agad itong sinampahan ng kapwa pulis ng iba't ibang reklamo. He will be inquested for of course violation of domicile, slight physical injury at saka grave threat po. Hindi rin umano ito ligtas sa kasong administratibo. Sinabi din ni General Marbil na ang pagkakatanggal kay General Buslig sa pwesto ay bahagi ng command responsibility. Hindi aniya hihinto sa nagkasalang pulis ang investigasyon, sa halip dawit ang mga opisyal nito. Samantala, 3 pulis pa ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang inalis sa pwesto, kabilang ang hepe ng SIDU kaugnay sa umano'y pagpapalabas sa isang preso. Kasama ang escort na pulis, ang naturang preso umano ay nagtungo sa isang hotel sa Quezon City para makipagkita sa kanyang pamilya. During the interview, inamin naman po niya na meron nga daw pong nilabas na isang PUPC. At right now, nagkakandak po tayo ng investigation at nirelieve po natin lahat ng duty kasama po si Major Lapitan. Ito po yung nakakulong dito po sa tanggapan ng SIDU. Then inilabas po yung PUPC dahil May report po na
may pinuntahang isang hotel po. Opo, at ito po ang subject ng investigation natin. Kaya po nirelieve si Major Lapitan. Definitely. Pag wala pong court order, ito po nagbabiolate po. Ipinag-utos na rin ni Major General Abirin ang masusing investigasyon sa insidente. That yung NCRPO ay hindi po namin pagtatakpan ang mga ganitong bagay. Rest assured that we will investigate thoroughly our police officers na involved po sa mga ganitong maling gawain. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.